course, ang aking pagrespeto at paghanga sa ating Consul General, si Gisrael, our Labor Attaché, Labat Cesar, Consul Labon, lahat ng Vice Consul, partners sa Pag-ibig, SSS, sa inyo pong ating mga modern heroes, a pleasant afternoon everyone. At joiner lang po ako ng sinabi ni Labat dahil kasama na kami sa audiovisual. Meron lang po akong 3 punto na gusto ko pong i-stress out at i-remind sa lahat. First, please remind also your members to pay OWA membership. That is every 2 years dahil po paldo-paldo tayo sa mga programa ng OWA. Pangalawa, please continue following Facebook account of OWA Hong Kong dahil blow by blow, in details pong pinapaliwanag ko ang mga programa ng OWA. At pangatlo, gusto ko pong i-report ang ating upcoming events. We have the International Women's Month today. This month, March pala, every week meron po tayong iba't ibang mga paandar, iba't ibang mga activities para po sa ating mga empowered women, mga kababaihang kayang magsalita tungkol sa kanilang mga karapatan. Of course, we have the OWA Cup, May 10 to June 28, the Migrants Workers Day on June 14, Alagang OWA, Lakbay Serbisyo, and the OFW Family Day. Kasama din po dyan yung plano in coordination with TESDA for the courses that would qualify for NC2 assessment. So we have over 12 trainings and seminars conducted every month here at the DMW OFW Global Center, and we have over 15 upskilling courses. At lahat po yon is in coordination with TESTA because we are trying to prepare our OFWs in their eventual repatriation back home. Gaya nga ng sinabi ni Labat, we wanted to level up yung status ng ating mga OFWs, and eventually, kung may mga plano na pumunta sa ibang bansa, charot, alalayas ng pala ng Hong Kong, para sa mas maganda, greener pasture perhaps. So we will be providing you with the trainings dito po sa OFW Global Center. With that, I would like to say thank you so much everyone for this opportunity. I would like also to add that last year we have over 2024, 7,546 since we started opening our Global Center guests. And for last year, 2025, we have recorded around 215,685 guests dito po sa OFW Global Center. Thank you so much. God bless and good afternoon. Next, we have Ms. El to give her presentation. Yan po, Jen and all officers po. So, mabilis ko po, pasada lang sa SSS kung para saan po ito. Para sa mga hindi pa po nagtutuloy, maituloy nila. Sa mga nagtutuloy naman, para maingganyo po natin ang ating mga members na ituloy ang kanilang SSS. So, ito po ay para sa goal talaga is sa retirement. So, pag nag-60 tayo, para mag-pension po tayo habang buhay. So, kahit po nandito tayo sa Hong Kong, kahit maging residente or citizen, pwede po mag-claim ng mga benepisyo at pwede magtuloy ng inyong SSS. So, kung wala pa po kayong forever, yung SSS yung forever nyo. Kasi po ang numero nyo habang buhay po yun. Hindi po yun nawawala. Nandun pala. So, kung hindi nyo na naalala, pakita lang po ang ID, masya-check natin kung kahit po may hulog yon or wala. Kung may hulog man po yun sa Pinas, kahit isa lang, sa inyo pa rin po yun. Hindi yun nawawala, hindi yun naglalapse. May pakinabang na pong benepisyo kahit isang hulog lang. Pero ang goal natin ay ituloy po natin to at least minimum of 10 years ng hulog para mag-qualify po tayo sa retirement pension. And kung tuloy-tuloy po ang hulog natin kahit nandito tayo sa Hong Kong, pwede pong mag-claim ng ibang benepisyo tulad ng sickness, maternity, unemployment, disability, and of course hanggang sa tayo ay magpaalam, merong funeral and death para sa ating pamilya. Sabi nga from tomb to womb ang SSS. So, meron lang pong kaakibat ng mga qualifying contributions para dito. So, yun nga po dahil na nabanggit ko po, para sa lahat po ng Filipino
ano to, basta born Filipino, pwedeng magpatuloy ng SSS. And kung wala pa po kayong SSS number, up to the 60th birthday, you could still get your SSS number po. So sa mga anak natin, kahit po residente, basta may Philippine passport, pwede pong kumuha ng SSS number, 18 years old and above po. So ang lahat po ng benepisyo ng SSS, online na po siya ginagawa. So, pero marami po sa ating mga kababayan, hindi masyado techy, so nandito po kami para i-assist sila sa lahat ng kanilang online transactions. Pati po pagbabayad ng contributions ay online na rin po. Yun po. May sa mobile app po mismo ng SSS, pwede na magbayad through GCash, Paymaya, debit, credit card. Yun po. Next slide. So, mura lang po ang SSS contribution. Kaya po natin yan, lalo na ngayong Hong Kong dollars ang ating income. So, 1,200 pesos up to 5,250 pesos kada buwan po ang contribution ng SSS. Kung ang hulog po ay more than 3,000 per month, may kasama pa rin po itong mandatory provident fund. Ito po ay kumikita ng interest tax-free. So, upon retirement po, meron tayong SSS pension, meron tayong provident fund pension po. Ayan. So, gaya po na nabanggit ko, marami pong payment channels na pwedeng pagbayaran ng SSS dito sa abroad and even sa Pilipinas. So, kahit po anong estado ng ating pag-stay dito sa Hong Kong, worker man, residente, citizen, ang membership status po natin lahat ay OFW. Yun po. So, dito rin po sa Hong Kong, marami tayong partners. Kahit sa ibang islands po, marami tayong payment partners, mga bangko and remittance centers po. Kung hindi tayo masyadong online and